at the top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Ang atong oras alas 3:06. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. May hapon, kumusta sa atong mga sukintig paminaw o ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro sa pagkakaroon ay pagkaalangiing, no? O naasay dagom silbi o mo landong panalag sa silbi nya init na sab, no? Sa tanang mga naminaw, paibaon ta kamo naata sa Gold Radio kanhi Radio Ultra, Gold Radio FM na kita, no? 103.9 MHz FM. O niya ni nanukad ang atong broadcast sa dakbayan sa Cagayan de Oro para ni sa kasiruan sa atong mga tigpaminaw. Ang atong contact number sa Nuda Biritas program ni atakaro Miyerkules, no? So ikaduha kining episode sa semana katulo ra man ta mabati dinhi sa ato ang Nuda Biritas program. So naata sa ikaduha. O ang atong contact number para sa inyo mga pautana, ilabi na katong walay Facebook, diha lang sa 0917 704 3210. Ako balikon, 0917 704 3210. Mao na nga itong contact number. Ilabi na sa atong mga kaigalaan, mga amigo nga naminaw dinhi nga para sa inyo pagpadangat sa pangutana, kana lang ang number ato na nang atimanon ang inyong mga pangutana. Ako lang sublion para sa makibaw ka, uban di man diretso makasuwat god. So akong balikon, 0917 704 3210. I hope nakuha na ninyo na. No? Sublion ko pa yun kay kaning ko ang god, may guguda, 0917 704 3210. Okay? Sa Facebook, kanunay man gahayang ang ato nga Facebook, so mudawat ka na sa inyong mga pangutana, no? Unya sa mga lagyo, pwede nga inyong ipadala sa suwat, no? Ang ato ang mga higala kaigsunan nato, lagyo-lagyo nga mga dapit, di mo makahibaw sa pag-text, mahimo pod nga magpatabang mo sa inyong mga membros pamilya sa pag-text, no? Dire o niya 0917 katong gi-mention nako kaganina. O inkasog dili gyud o niya mura og di mo mahiluna og dili ninyo mapadangat ang pangutana dinhi, so isuwat lang. Ang sagad nga timanon natong pangutana may kalabutan na sa mga butang legal diin gi paningkamutan sa Nuda Biritas nga madungog, mapaminaw og matubag usap. Magsabat lang may udigid na mo kaya. Ha? O kay aron nga masayran og katabang kita paghatag og katinawan sa atong mga tigpaminaw. Ilabi na sa atong mga kagalaan nga naa sa mga hilit-hilit nga mga dapit nga di nga ni makaabot siguro ang signal sa television baka, no? So dili ka mo ma-inform kung sa mga pangitabo diha mismo sa kilid-kilid. So gihangyo ta kamo nga pinaagi dinhi sa Gold Radio sa 103.9 MHz FM paminawa kining maong programa nga Nuda Biritas. Naa po kita YouTube channel, no? Ang YouTube channel sayon kayo matultulan, i-type mo lang nimo sunod, Nuda Biritas CDO. Akong balikod,
Nuda Veritas CDO. So mahimo nga inyong i-forward ang inyong mga pangutana, no? Dili i-forward kun dili kadtong inyong i-forward nga mga pangutana, mahimong mabati diha pag-review ninyo diha mismo sa YouTube channel. Okay? I hope nakuha ninyo og share og di ninyo matimanan. Ako lang pagpadumdum po di kaninyo nga isipang mahinungdanon kayo mga pagpasabot explanation kay mao maning usa sa mga pamaagi nga kamo nga naa sa mga kadaplinan ma-educate pud kamo ug unsay mga importante mga butang nga ngay nato nga sayran, no? Ug pinagi sa Nuda Veritas nga panikamot kami, no? Nga panikamot kami nga makatabang. Mo mabitaw nga kining atong programa maanugnan gyud ko kayo og dili ninyo ni pakaban-on og dili pud ninyo ni paminahon. So dita maglangan sa atong unang pangutana ni Agasinyas diri si kining GC sa pikas nga linya og atong tagdon ang maong pangutana sa 0917-704-3210. Ako balikom dirita sa 0917-704-3210. Nuda Veritas, Sir Frank, pwede ipaprubit ang will and testament sa gibilinan sa yuta. Bisag dugay nang namatay ang naghatag sa yuta. Kay aron mahimong valid ang testament. Mo na iyang pangutana. Pwede good. Oo. Wa man ta, pero ang pag-probate kanang matawag nato ng stricto gyud lugar nga sundon nato kanang maong balaod nga i-probate nato ang will and testament. Otherwise, dili nato ma-enjoy o dili nato mapahimudsan sa mga kaliwat. Ilabi na katong na mention dito sa testamento nga gibilin sa ginikanan. Kay ang balaod nag-ingon man nga sa mga testamento or will and testament, basta nga niingon na sa dili pa siya mo take effect og enforceable ngadto mismo sa mga heirs, sa mga sumusunod, iagita pagyud kana sa probate or probate proceedings. Abuti pasabot nga ipaagita pa na sa korte aron sa pagpaniguro nga ang pagbuhat sa testamento dili ba pinugos o force, intimidation, threats, mo nang tan-awon so tao na sa huwis o sila na mismo magtulutimbang apan examination sa mga witnesses. Ato timanan nga sa notarial will, tulok ka mga witnesses na sila ang mga nakasaksi sa pag-execute sa maong will and testament. Panikamot gyud sila o klaruhon gyud na mismo sa korte. Aron nga wala na yagaw, no? Ngano man diha mismo sa will and testament, kuha mo na siya, mando na gikan sa mga tagtungod, no? Sa mga ginikanan. Murag balaod ba? Murag balaod. So, ang mga anak nga nahasuway o na-mention baka sa will and testament, sila may affected parties or individual. So, ilag yung panghingusgan. Naiuban arkibyado. Oo nga, kana siya, wana, gikuan mo kana si Papa, mo kana inana, lugar, no? So, ang huwis na mao'y magpaniguro o siya na ang mag-decider kabahin sa execution or implementation sa maong probate or sa maong will and testament. So, kana siya, dili pwedeng malaktaw. Sundon yun na siya. Okay? Balikan ako ang imong pangutana. Pwede ipaprobate ang will and testament sa gibilinan sa yuta.
bisag dugay nang namatay ang naghatag sa yuta. Maula na siya. Kana may uban nga siguro hibawan nila na nay testamento, no? Nya patay na si papa or mama, nana. Kanya nagkakauyon ang mga excuse me. Nagkakauyon ang mga anak. Ingon silang kining dili sa nato hilabtan ni, dili sa nato i-execute. Diba? So kung dili i-execute, unsay mo follow sa inunta pag-govern sa property relationship sa propiedad nga gibilin sa ginikanan. Ang may tabo niya na, kung dili pa nato i-probate ang maong will and testament, co-ownership ang pagpanagian nato sa property. Tara mga magsuon, doon na sila equal share sa pagpanagiya sa maong propiedad nga gibilin silang ginikanan. Gatawag na siya og co-ownership. So kung sa may mga gikinanglan sa maong propiedad nga gibilin, gakinanglan panalitan og maintenance, gakinanglan panalitan og improvement, panalitan karon na gusto nila baghuon na maong balay, unsay may tabo kay co-ownership pa man. Di pa man nato i-execute ang matawag nato nga will and testament dito mismo sa korte. Ang may tabo na ang tanang mga igsuon under the rule of co-ownership mag-amot-amot equal. Dili mahimo nga si kuya kinamagulangan siya mag-amot og 50 sakos nga simento. Unya dayon ang tunga-tunga mag-amot og 5 ka sakong simento. Dili na pwede under the rule of co-ownership. Okay, nagakasinabot pa man sila nga i-withhold sa nila ang maong pag-execute sa will and testament pinagi sa probate proceedings. So dito lang sa common ang ilang pagpanag-iya. Kung si Pedro 5 hectares, si Juan pod another 5 hectares. Managsama lugar ang literal nga pag-sharing na ilabi na sa common. I hope nakuha nimo. Pero kung panalitan kay ang balaod sa co-ownership, rule of co-ownership, mahimo nga the co-ownership rule will be maintained pero dili sa sobra nga period of time. I think ang balaod nagatugot lamang na 10 ka tuig. Sa ato pa, kung mukapasa o sa mukapasa more than 10 years, one has to voice out his concern, maybe to come out with his suggestion. Kuya, ato na siguro ni kon kuya, na lugar, no? So si kuya has to initiate the move. Aro lugar nga madala ka na nga to sa korte by means of probate proceedings. Okay? Sige. Salamat kayo sa nagapangutana. Okay. Kadyot lang, ha? Duha ito kapangutana siguro, no? Salamat, Sir Frank. God bless and more power. Sige. Thank you so much, no? Okay. Mautos siya, ha? Mautos siya. Wa natoy laing pamagi kadto ra gyud, dili ni madala og ato-ato. O kay kanagong testament part, tahuron gyud nato na kay kabilin ba na siya? O kabilin na siya. Diri sa Facebook kay basig dunay pangutana po diri sa Facebook ato nga tagdon. Okay. Wala. All right. Doon na tayo lain nga situation nga angay nato nga pagatagdon. By the way, atong contact number there is sa linya na to sa cellphone, no, para sa bot magapadangat o pangutana 0917-704-3210. Okay? Ayaw mo pagduha-duha, ayaw mo pagpanagana sa pagtunol sa inyo pangutana kay feel free, no? Kita din andam nga mudawat sa mga pangutana.
Kung dili na ko kaya, magsaba man sa ko nga dili na ko kaya na lugar, no? Kay di man na nalim, di na nalim. Dirita sa common nga problema nga kini nagtuo ko nga natong sindong nga nitabo dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro, pipila niini mo'y sukaranan sa mga away kaso sa mga silingan. Unsa man ni? Basta nagtuo mo nga way balaod may tungod niini, no? Kini bang pagpanag-iya sa labi na kung naay bagyo, no? Na kusog kayo may katalagman nga niabot sa atong kadaplinan. So ang pautana, kinsa may manag-iya kung panalitan may tabo nga ang imong mga kakahuyan diha mismo sa imuhang nataran sa daplin-daplin imo nga na nagdako diha mismo sa imong yuta. Gidasmagan sa katalagman, simbako, gibagyo, gibaha. Unya na itabo nga ang kahoy didto gidagsa sa lain nga area sa propiedad, sa lain ninyo nga silingan. Siguro ibutang talang panalitan. Layo gyud kayo, pero imo katong kahoy nga nangalaksi, nga kaanugnan ka, kay pwede pa ito magabas, himuon na ito nga unsay atong nanon. Kay mga dagko naman. Di ba? Meaning valuable na ang mga bali, mga naibot nga mga punuan sa kahoy. Pero gumikan sa katalagman, tuad dito nakapaingon sa lain nga tag-iya sa yuta. Kinsa may manag-iya na karon? Ha? Puna pautan ha? Kini ako gatuo part nga natong sindong mo ni ang lalis sa mga silingan. Kay nangawala siguro yung kahoy, unya na lantawan, mga pipila ka meters, 100 or 200 meters, tuan na kanagsangit dito mismo sa property sa ilang silingan. Unsaon man to niya? Mahimo ba nga pagkaugma iyatong guyuron pagbalik? Siya bagyapoy tagiya. Manang pangutana, siya bagyapoy tagiya. Nga tuwa man to nakasablay na sa lain nga propiedad. Na sa inyong hunona, may tungod na. Kaya ikaw, tagiya ka sa yuta, argibyado ka, tagiya ka to mga bali, na igwad na nga mga kahoy diha, dala pang gamot. Huwag ibatasan, no? Hastang gamot, giapil pag yun. Kinsa may tagianan. Katong tagiya sa yuta, nga mooy na banlasan sa mga kahoy, nga mga pwedeng, kanang mga kahoy nga mapuslan, di man sab siguro ta magtanog og kahoy nga di mapuslan, di ba? Kinsa may tagiya. Or, ang magpabili nga tagiya, sa luna sa yuta, katubagya pong original nga tag-iya sa kahoy, nga kansa mga kahoy ng lintuwad o gianod na nakapingod dito sa laing propiedad. Makaingon ka nga, sa mong kagulingon siguro nga, ha? Naapa di balaod, may tungod niya na? Naapa? Or naay balaod nga existing na na? Abin ninyo wala na. Sigon sa kasuguan or balao diha sa 460 kung ako masayop sa New Civil Code of the Philippines, naglagda may tungod na sa katungod o kinsay manag-iya sa maong luna o sa maong mga kahoy-kahoy nga banlas pagpaingon sa laing property. Ang tag-iya mao kadtong na banlasan tuan nakapaingon ang mga kahoy. Palita karon nara nga kahoy, sus kalami bagay kay hardwood. Oo. Mamatay ka na lang. Ang nara di po na lata ba? Oo. Ang tag-iya ni ana mao kadtong unsa ni kining nabanlasan
na tuag hapla ang mga kahoy. Pero, nagingon ang balaod nga mahimong makapanagiya gihapon ang tag-iya, ang original nga tag-iya sa mga kahoy. Kung i-claim niya, kuwaon niya within 6 months. Kay kundili, absolute na gyud ang pagpanag-iya sa nabanlasan. Sa to ba nabanlasan o gibanlas? Ang gibanlas katong original nga tag-iya, no? Nabanlasan katong tuad dito gahapla ang mga kahoy. Kini nga mga scenario part, makaingon ka nga, murag talag sa raman ni mahitabo, Frank. Pero kuyaw kay balaod. Naagya po ibalaod ba'y tungod yan, di ba? So, aro maklaro ni ang tanan. Maklaro ang tanan. So, kung kumplitan, naibtan ka upunoan sa kahoy, mga lyakal, nara, giho, tugas, apil na sigurong kapaya. Pero ang describe sa balaod, trees man, ang kapaya dili man. Pasag din lang itong kapaya. Pasag din. Kini lang. So, within 6 months, kung ikaw argibiyado ka gyud kay nabunlot ang mao mga kahoy, ang imo pagabuhaton, luka-lukaton, imo din kanang i-negotiate nga among kwaon. Kay amo man na. Within a period of 6 months. Beyond that, it's not already available. Kana nga right must be belong to the owner of the property whereby ang mga kahoy tuad dito ng hapla. Okay? What about kung panalitan sapa? No? Nisimang ang sapa. Pag simang sa sapa, agayan ang silbi sa tubig, tuan nakapaingon sa kilid sa balay, private property part. Tuad dito nakakankan ang kusog nga flow, ang baha, pwersa sa tubig. So, imbis nga musubay dito sa liko-liko nga sapa, nang laktod na hinuon ang sapa, niagi dito mismo sa tugkaran or duol sa private property, so sa katao, kinsa may manag-iya. Okay, alkansin na siya, no? Sa to pangakon mo, liko ang sapa, ang sapa silbi, murag na usab na, no? Ni liko, panalitan. Gakita mura bagyapon na. Nabatay balaod na kabahit sa pagpanagiya, o kinsay tag-iya, niyadtong nalakturan nga sapa, katong wa na masubay sa tubig kay nang laktod na. Ang tag-iya ug mahimong makapanagian na mao katong nalabyan sa tubig nga bag-ong agianan sa sapa. Katong kilid sa kabalay diin dito nilabay ang tubig. So murag baylo. Klaro magay na, no? Murag patas ang balaod na nga ikaw pa'y nakuhaan sa to sa private nga area, no? Unya ihikaw pag yun nimo ang pagpanagian natong namad-an nga portion nga sapa kaniadto, murag daog-daog na. Oo, pag-rebuild na. Pag-rebuild na. So ego na ang sitwasyon, no? Kini mga buta nga gisite nako. Mura bito og talagsa pero gapangitabo gini. Pero dili lugar kini mga unexpected ni kanang palitan maibot ang punuan sa kahoy, no? Natuwad hasta gamot apil og bira gumikan sa kusog nga baha si Bacolod Town. So ingon na lang ang sitwasyon. Nakuha ninyo? I hope nakuha ninyo. Alright, tagdo na to ang laing pangutana diri sa 0917-704-3210. Okay.
Sir Frank, unsa man kanang kaso nga breach of contract o kinsa man ang makasuhan, Brad Rome kinugitan. Suki na to gatig paminaw si Brad Rome. Brad Rome, maayong hapon ni mo diha. I hope nga nag-enjoy ka samtang ka paminaw ka din sa atong programa. Ang breach of contract, ako lang nang isusama sa uban nga pananglitan lugar. No? Parehara na sa manag-uyab. Parehara na sa manag-uyab. Meaning, dunay kuan sabot primero. Andati si contract. Ang contract god, ang ato kong nahisulat sa atong panumduman mao nga, kung contract, it is normally a written contract. But that is not absolute. Kay mahimo man nga mahulagway nato ang usa ka kontrata, bisan og sabot-sabot lang verbal silbi. Nagsinabot mo, andati si contract. Basta kay magsinabot mo. Usually, gapangitabo written contract. Alright. Ang pautanan ni Brother may mao nga breach of contract. Ang buti pasabot na Brother mao nga sinabot mo, and you are duty bound to strictly comply the terms of the contract. Obligado ka nga magsunod ka sa mga termino, sa mga kondisyones diha mismo sa contract. Obligado ka. The obligation is mutual. Unsay bot ipasabot sa mutual obligation? Kamong duha, doon na gid mo'y obligasyon sa pagtamod, pagsunod o pag-implementar sa mga contract. Alright. When one of the parties of the contract reneges mura og nagdumili sa pagsunod sa inyo mga kasabutan sigon sa kasulatan og nahasuwat diha mismo sa kontrata, and that is already a breach of the contract. Maulugan na siya ang bot ipasabot. Nga, gasabot mo, but eventually, nausab ang una-una. So na ay breach of contract ang magkakahitabo. Na may kumuning mga pakitabo, no? Sa uyab-uyab nga ni, manag-uyab. Pagbuwag na nila. Diba? Mentally, emotionally. Grabing epekto para nila. Why? Because there is a breach of contract. Nagsaad ang babae nga, love tagig ka. Diba? Diba? Oo. Mingon dahil babae, I love you so much, hon. Tubag po ang lalaki, I love you so much too. Murag yun, og nagkakasinabot na. Mura og pari na laykuwang, kaslo na sila. But suddenly, wala nag-expect nila nga kalit lamang mausab. Kana nga kausaban is already a breach of what they made sa ilahang mga pagpanumpa, kuyog pagsimba. Oy, mura na silang magtiayon. Pero kalit lang wa masunod, and that is a breach of contract. I hope makuha na nimo ang kinitibok ang kahulugan na Brad Rom kabahin sa breach of contract. Unsa to iyang follow-up nga question? Unsa o kinsa man ang makakasuhan. Sa bisan kinsa, kung kinsa ay argibyado, you can file. You can file. Dili lugar ingon nga magtulod-tulod patag unsa diha. Sige, pag-file nga ako magkuan kanamo kini na lugar. Kung argibyado ka, you have to file for violation of the contract. For violation of the contract. Dagan ang mga pakitabo, dagan akong kadunggan ingon ana. Usay di ka makatuo, kanagong kontrata, obligado ka magid. Kung naayuban nga, labi na nakasyabu-syabu siguro, siya pare, kalimtan man ako, to pare, oo,
sabog ba ko na itong panahon na pare? O kalisod magkikaida na. Ato na lang lintan to pare. Labi na kun utang. Ha? Ayaw pagpatakag istorya pare. Makriminal ko na kung imo kong pasanginlan nga na ako'y utang. Nanao. Pero na imo hang nakaperma ka nga na akay utang. Sa may buti pasabot, gisupak nimo ang kontrak. Wa nimo sunda. Wa nimo sunda. Okay, so I hope nga na kiniusanin natubag ko na ang maong nga pangutana gikan ni Brad Rome. Dihang dapita sa kinugitan, no, Brad Rome? Alright, nalasige. Salamat kayo. Bukas ang atong contact number diri sa 0917-704-3210. Akong balikon ha. 0917-704-3210. Okay, tanaw na to diri sa pikas kay basin og na ay pangutana. Okay, lain nga ako nga pagatagdon. Kini kumon. Labi-labi ni ka kumon sa barangay. Karon. Pangutana o sa pangutana. Naabay expiration ang certificate to file action. Akong balikon. Naabay expiration ang certificate to file action. Kini sagad, unfamiliar kini sa ato mga kaisunan pipila, familiar usab kini sa mga silingan nga bagi biun. Nga diyo adto din sa barangay kay magsumbong. Mutok-tugaok na nga ni ang manok nga saba na kayo, dala din sa barangay. Bisan og manok nga gatok-tugaok. Na ay mga burukinta og batasan, burukinto og batasan nga mga tao. So sumbong na yun sa barangay, Kap. Grabe niya mo silingan, Kap. Ang manok di niya mabadlo nga gatok-tugaok. Saba kayo, alingis-is, natulog pa ko, Kap. Pero grabe ni siya. Argibyado gi Kap. Diba? Nagisumhan na dayon ang kapitan. Diba? Ang kapitan yung samok ba kayo ninyo? Di ba pwede inyo nang masabot-sabutan? Dili gi Kap. Kontra ko ni siya kay gadumot ko nini. Gadumot ko nini. Kay doon ay usa ka panahon, Kap. Nakadaog sila sa sugal. Nakadalag bihag. Wa ko bahini. Wa gid ko patilawag sabaw sa bihag, Kap. Pungot kay ko nini. Ayun na lugar, no? So, husay sa kapitan. Ang kapitan din nakasabot. Mag-file na siya og certificate to file action. In other words, kamo nga mga naminaw karon, no? Dinhi. Kung makadungog ka mong word, pulo nga certificate to file action, gikan as kapitan. Pirmado na as kapitan. Gihusay mo slupon, di mo magakasinabot. Settlement unta kini sa conflict sulod sa barangay, dapat ang barangay kapitan mo ay magsulbad or ang lupon. Dahil mo magkasinabot. Kay dili man siya patilawon sa sabaw sa akuan, bihag. Anso, kung sa initabo, issue sa certificate to file action. Tawag na sa minugbo ng pag-istorya, CFA. CFA. Okay. Pauta na. Mo-expire ba ang certificate to file action? Ang tubag no. Dili siya. Ang magaka-expire na ang nature sa inyong complaint. Panalitan, slight physical injuries. Panalitan, oral defamation. Panalitan, slander, ang imong kaso. So kini or libel, one ay libel, di na to i-appeal ang libel, no? Kini lang, mga minor, no? Diha na to agdon
kay kining mga gipanginganlan nako nga mga violation, criminal nga mga violation, mo expire man ni siya. Oo. I think ang oral defamation is 6 months. So, kung ikaw matagaan og CFA, dili ni mo ma-file within 6 months, wa kay nada. Kay ni-expire na. Naglapse na. Nag-prescribe na ang imuhang reklamong gitagana kabahin sa defamation. And so, ang CFA dili ga-expire. Ang ga-expire mao ang nature of the offense. Panlitan karon, mga minor, no? Unjust vexation. Vagrancy. Pero ambot og kini vagrancy og wa siguro gareklamo na nga dito sa kapitan. By the way, diya mismo sa kapitan, ang barangay, ang lupon or ang kapitan, in short, ang kapitan mo may hawak-hawak yun. No? Dili sila mutagad sa kaso kung ang penalty of imprisonment is more than 1 year. Sa ato pa, tagdon lang nila ang mga minor. No? Aron masulbad ang kaso diha sa ilang level. Okay. Mao man na ang rule. Mao man na ang rule. Panalitan, lain na sab nga instance nga dili pwedeng matagad diha mismo sa lupon. Ang imong kontra, hingutang kaayo. Public school teacher. Pungot kay dili ka gabayran. Pwede ba nang madala ni mo sa kapitan? Dili na pwede. Kay siya, usa ka public official. Ato nang timanan, daghang mga instances whereby the lupon or the barangay kapitan cannot entertain or deny sa mga reklamo gikan mismo sa ato mga kaigsunan. If the fine or multa is more than 5,000, dili pwede nga tagdon ka na diha mismo sa atong barangay. Mga inunta mga prohibitive acts kini, prohibited acts. Okay? Sige, I hope nga nakuha na ninyo. Ang atong contact number dere sa cellphone 0917-704-3210. Oliver Ampong, Nalwal. Noda Berita, Sir Frank, kung mo resign ka o urada, pwede ba mo hold ang company sa ibuha nga 13-month tungod sa imong pag-resign? Akong tanaw, no, akong tanaw. Kung imo yung sabto nimo, ang 13-month pay earn na nimo for about 1 year. Meaning nga bisag mo resign ka karon, ang employer cannot refuse. Mahatag yapon ang imong 13-month pay. Kay imo naman ang naserbisyuhan for the whole year. Now, panalitan, murag putol, no? November ka resign. So, pro rata ang paghatag sa imong 13-month pay. Sa lagtod ka pagasulti, ang 13-month pay dili pwede i-deny. And take note nga, kung ikaw nakaalagad ka for about 6 months, diya mismo sa mong kompanya sa employer, ang paghatag na is equivalent to 1 year. Angay na nato nga timanan. Dili pwedeng ihikaw, labi na kung mag-iskot kita sa 13-month pay.
Okay. Sige, I hope na kuha ni mo to kang Oliver Ampong Nalwal tungod sa imong pag-resign. Ay pag-resign do. Importanteng trabaho karon. Ang uban, taon, ulit trabaho. Muna tinuod. Higugmaa ang inyong trabaho para di ka makakita og uban nga mga rason nga mag-resign ka. Pero kung kabubuton yun mo, do it. Palabihon maka nimo nga wa kay trabaho, manginambid ka lang diha, padako sa imong itlog, sige. Wa man ni problema. Ko ang mag-total contrast ni sa common sentiment sa mga tao sa pagkakaroon. Ano man, bisa kaasa ka. Magkasugat ka o mga tao, gusto sila magtrabaho. Niya ikaw mag-resign ka. Di ba? Pero kining iyahang gipangutanan ni Oliver, mga remote lugar ni nga mga kaso, gapangitabo sa. Dili po lugar imposible nga may tabo. May tabo, gini. Okay. Diyot lang ha. Sa pala. Kini, kumunsap ni. Nga kahimtang nato sa pagkakaroon. I-explain ko ninyo diha ang legal easement. Okay, makadungog mo, siguro nakadungog na mo o nadunggan na ninyo, legal easement. Unsa man ni? Alright. Kumun kini, ilabi na din dapita sa Ipunan. Ilabi na din dapita sa Cagayan de Oro River. Ang legal easement, mao kini ang paghatag og layaway. Mao ni ang paghatag og kaluag sa suba. Nga labing menos bisan ka og titulado ang imong yuta nga naa nakadaplin sa suba. Imo kana nga gahom kay titulado man. Pero under the law sa legal easement, kung nakapidpid na kana sa baba sa suba, labing minus 3 metros. Distansya ka na nga igahin. Munang gitawag og legal easement. Sa ato pa nga, imbis mo pidpid ang imuhang private property sa baba sa suba, muatras ka og 3 metros. Imo to na. Pero it is a matter of public policy. Ilabi na sa legal easement. Unsay rason? Unsay rason niya na? Para nga safety ang tanan. Kay basin og dunay mga emergency. Unsaon man tuod pagtungtong sa helicopter diha kun walay allowance nga 3 metros. So, dili ni pwede ihikaw, dili kini pwede nga kuan isog man ko diri sir. So ayaw ko og buti. Ako gani hangtod sa ngilit sa suba diri sa Ipunan River. Ako ni isog ko. Ay dili na pwede sir. Mao gyud na siya ang balaod. Sugot lang ta, magsugod lang ta. Kana god palisin na sa gobyerno. That's why naatay legal easement. Gobyerno na gud na. Di ta kabalibad niya na for emergency purposes. You name it, o unsay mga klase nga emerensya. Palitan karon. Ga-rescue ka diya sa suba. Aman mo na itungtong ng uban diha mga gamit diha. Tugod kay gikural kay wa mo tahod sa legal easement. Bebe, kwintahan na ninyo. O gubaon nimo ka ng kural, masuko niya ang tag-iya. So para walay suko ang tag-iya sa sinungdanan, makabantay sila, legal easement must be observed. Kaya na may uban gano'n na. Mahimong malapad ang legal easement, ilabi na kung agricultural area. Kay aron lugar nga malayo-layo gid siya magsamot. Magvary na dahil sa gilat doon.
Pero ang botog naabay nakasunod na ng 20 meters. Siya kadako na ni open space. Ako na ni. O, lain ta. Kaya na nga ni yuta diha nga gilabay-labayan o nyaway gabali-bali. Ay ato man ang balayan dito. Ay kadagang kaso ingon na. Nya magbutang pa, no trespassing. Aha. Murag yun, og tag-iyas yuta, sila man din nakatrespass. Di ba? Sila man din ay nakalapas sa katugod sa uban. So ingon na basta, hununaan lang, basta legal easement, maugin na siya. Importante ka na. Lahi na sa lain nga easement nga usahay mo, relate na to sa right of way. Okay, I hope nasabtan ninyo. Kining mga butang importante kayo. Kana naarabat tay suba. May siguro atong tanaw-tanaw na yung mga kadaplinan sa suba din sa ato sa Cagayan. Obligado mo na agi lugar 3 meters. Ituyo gina. Gobyerno ka na, anticipation ka na sa gobyerno. Worst comes to worst. Okay? Okay, ma-imagine mo, no? Kung mag-rescue ka o tao, kung sa malugar, imo kuhaon ang tao diha sa suba, nga nalumos, punya dayon sa, kuguso ni mo na, dili na ibutan diha daplin sa suba, aron ga maghimo ta og first aid. Dili na to mabutang, tungod kay argabyado ang taga-esyota, no sir, naatay legal easement. I hope nakuha ninyo, ha? Sige. Diyot lang ha, kay di man lang siguro Cagayan de Oro River or unsa nga river da. Kutob sa naminaw karon. Halos man ta na amantay mga river na to sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga dapit. Maupo na ang ato ang sundon. Diyot lang ha. Salamat Sir Frank. God bless and more power. Okay. Salamat Sir Frank, and more power to your program. Sige, thank you. Oo. Inot pa sa bunta nga batasan ninyo ang pagpaminaw dining ato ang nandan na to nga programa. Nuda Veritas, alas 3 nga to sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Okay. Niya pagilain. Ini nga aron mahuwasan kamo. Nining ato akaro kapag lakbit. Kini may tungod sa simulation of birth. Simulation of birth. Criminal ni. Ang kapaingnan ni mo nini, papriso ka. Manang tinuod. Nya, relax na karon ang balaod part. Kabahin ining mga butang. Di man literal nga pag-relax. Pero doon ay parallel nga mga policy nga gipalabag sa gobyerno. Unsa man eh. Dili na to ikalimod. Ako ila. Suod pagid ako. By affinity. So close gyud lugar, no? Naduda ko na murag masangit siya na ini. And what is the remedy? Especially those nga na ay gasimulate sa birth sa mga anak. Inunta mga anak, no? Maproblemahan sila. Kay murag stricto na karon ang may tungod sa simulation of birth. Siguro tungod kay ang DSWD makatabang. Ilabi na kung mag-iskuta sa adoption. Ilabi na kung mag-iskut kita sa adoption. Saan man nato ni? Kung sa pagkakaroon, nga naminaw mo, na yung mga masuso pa ninyo mga bata, iangkon ninyo ng inyong anak, pero in truth and in fact, dili ninyo anak. Gukton mo sa balaod kung may bawan mo. Unsay best remedy sa nag-simulate sa birth sa ato mga kabataan. You go to court.
Ngano pa doon Miss Korte, Sir Frank, sa may masala? Dili. Atol ni ipasabot diha. Mao ni ang remedy, ilabi na kon nag-simulate ka sa birth sa usa ka bata. Madto ka sa korte, mag-file ka og adoption. Aron nga ang bata maimo na legal nga adoption sa maong bata. See? Sayon ra. Di ka magkakaproblemahan. All you have to do, work this out with the DSWD para ang DSWD mo tabang pag-evaluate. Diha nimo kung deserving ka ba, dili entitled kung deserve ka ba nga mahimo kang adopting parent. Magpa-evaluate ka lang. Ikalipay na sa DSWD. Ngano? Sakit para sa DSWD nga na ilang ipadako diha nga walay ginikanan nga makita. Di ba? Kamo, nag-simulate kamo sa birth kay gusto nyo ang bata, di ba? O, ang buhaton sa DSWD, mao lang pag-evaluate. Kung maayo ang evaluation, nakita nga ang kuanggod, ang palisigod sa gobyerno, ilabi na kung magiskot kita sa kabataan, the best interest of the child is paramount. Mao gina ang bantayan. The best interest of the child is paramount. Mausap na ang gabatayan sa korte. Pagtanaw sa korte, nga uy, okay sab ni no? Arang-arang ni mga ginikanan. Kaya gakabalakan sa ginikan sa korte god, dili mo makhatag og maayong future. And that is part of the evolution. Kaya basin niya pagkadakos bata, pangburikat ninyo dihang dapitas krustal. Manang problema. So you should be evaluated by the DSWD. Kung makita, ang ngayon, nganong ihikaw pa manato na, legal na. Kay nanay order gikan sa korte, na pwede ka na legally makadap sa mong bata. So, wala ka na problema. Di ba? Oo, sayon naman di anak, Frank, sayon bitaw. Pero gasto sa gamay. Kaya kana din pagtaksi, pagpaingon mo dito sa korte, mahal na rabang taksi karon. Nya, lakan sila, put sila income kay na may mga bao-bao. Kagabi ilang, alas 8, na-disgrasyang usa ka bao-bao na kulob. O nanghayang dahil kay kulob na sila gadagan, no? Nihayang, na sa uptown. Mauna. Dili sa kanang bad word na mauna kay mura bitong imong ikalipay mong pahitabo. Di ba? Komedya lang. Oh. So okay, maula na ang ako ang ibagot-bot ninyo dinhi sa Nola Veritas sa program. Pasalamat lang ta sa inyong pagpaminaw, sunod kanunay sa ato nandan nato nga programa. Ha? Kadiyot lang ha. Dire na din ta atong i-ready ang ato ang pagbasa sa topic nga iskutan ni Ma'am kay hurot na atong panahon oras. Salamat lang kayo diha ninyo. Thank you so much ha sa inyong pagsunod og atong basahon ang tema nga iskutan ni Ma'am Girlie karong gabi sa programang Kalipay nga Mulahutay. Ayo pagsalig sa imong kagulingon para sa imong panginahanglan. Ang Diyos, ang Ginoo mao'y muhatag sa tanan. Usbon ko, ayaw pagsalig sa imong kagulingon para sa imong panginahanglan. Ang Diyos, ang Ginoo mao'y muhatag sa tanan. So mao ni ang isugutan ni Ma'am Girlie karong gabi alas 6:30 ang takna sa kagabion dinhi sa Radyo Ultra. Magpasalamat na lami uban ni GC Maghanoy diri sa Pikas, no? Si GC James diri sa Pikas nga Lawak. Uban po ni Congressman Lordan Suan sa District 1 dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cagayan, Chairman sa Committee on Public Information o Assistant Majority Floor Leader sa House of Representatives walain subli Congressman Lordan Suan. Uban po kanato karagapuna ang pagpaluyo kanunay ni Kagawad Aga Suan, padayon Pilipino minority member sa City Council dinhi sa atong Dakbayan. Salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
kalimti ayaw. My idea of a perfect Christmas.